Ang 100 Islands National Park sa Alaminos, Pangasinan, Philippines ay binubuo ng 124 o 123 sa panahon ng high tide na mga isla na nabuo humigit kumulang 2 milyong taon na ang nakalilipas mula sa mga sinaunang coral reef na nalantad sa pamamagitan ng pagbaba ng antas ng dagat. Itinatag noong Enero 18, 1940 ni Pangulong Manuel L. Quezon, ito ang kauna-unahang pambansang parke ng Pilipinas Kasaysayang Geological Formation. Ang mga isla ay talagang top-tier exposed remnants ng sinaunang seafloor. Istruktura. Ang katangiang mushroom o payong na hugis ng maraming isla ay dulot ng pagguho ng limestone na mga alon na pinaniniwalaan na lampas sa 1,000 taon. Ay humigit kumulang 2 milyong taong gulang, alamat at alamat-alamat ng 100 Islands. Ayon sa lokal na alamat, ang mga isla ay nabuo mula sa mga patay na bangkay at nakabaligtad na mga bangkas-bangka ng magigiting na mandirigma na namatay sa pakikipaglaban sa isang malawakang labanan sa dagat upang protektahan ang kanilang lupain at isang magandang prinsesa. Alternative legends. Another story suggests from the islands of Broken-Hearted, Conservation Declaration. Idineklara ito ni Pangulong Manuel L. Quezon bilang National Park noong 1940 para mapanatili ang natural na kagandahan nito. War usage. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga isla ay nagsilbing estratehikong outpost ng militar, tourism. Ngayon, iilan na lang ang mga isla, lalo na ang Governor's Island, Quezon Island at Children's Island, ang binuo para sa turismo para mapanatili ang ecological overview ng nasyonal na parke na ito. Alamin ang tungkol sa 100 isla sa Pilipinas, YouTube, mga video sa paglalakbay sa Savannah Land. Kung nagpaplano kang bumisita, maari akong magbigay ng pinakamahusay na mga oras para bisitahin. Inirerekomenda ang tag-araw. Nangungunang mga aktibidad at isla na dapat bisitahin, tulad ng Gobernador Island o ang zip line. Paano makarating doon mula sa Maynila? Ipaalam lamang sa akin kung anong impormasyon ang kailangan mo sa susunod. Upang makarating sa 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan mula sa Maynila, sumakay ng Patrobee 6 na oras na bus, Haltros, Victory Liner, 5-star, mula Cubao o Pasay patungong Alaminos City, pagkatapos ay isang maikling biyahe sa tricycle papuntang Lucap Wharf para sa pagpaparehistro ng bangka. Ang mga pribadong sasakyan ay dapat dumaan sa NLEX, SCTEX at sa Tarlac. Sa Tarlac, Pangasinan Road, paano makapunta sa 100 Islands, Lucap Wharf? Sa pamamagitan ng pampublikong bus, commute, mga terminal, pumunta sa Cubao o Pasay Terminal para sa mga bus na patungo sa Alaminos, Pangasinan, Halixima, Victory Liner, 5-star, Dagupan na oras. Alaminos City Terminal. Transfer. Sumakay ng tricycle mula sa terminal patungong Lucap Wharf. Jump off. Point. Sa pamamagitan ng pribadong sasakyan, Dutch Ruta, sumakay sa NLEX, pagkatapos ay SCTEX at sundin ang mga karatula para sa Alaminos sa pamamagitan ng Tarlac Pangasinan Road. Destination. Mag-navigate sa Lucap Wharf sa Bergiway. Lucap, Alaminos City. Boat rental. Lucap Wharf. Pagdating, magparehistro sa Tourism Information Office sa Lucap Wharf. Magrenta ng bangka para sa island hopping. Ang mga rate ay batay sa laki ng bangka at araw magdamag na biyahe. Ipinapakita ng video na ito ang proseso ng pagpaparehistro at pagrenta ng bangka sa Lucap Wharf, 4800 Islands, Pangasinan, Philippines, DIY Tour 2024, Travel Diaries 2024 YouTube, live with Grace Key Tips, pinakamahusay na oras, pagbisita sa panahon ng tagtuyot, Disyembre-Mayo. Mga gastos, kasama sa mga bayarin ng mga bayarin sa kapaligiran, entrance, fee at pagrenta ng bangka na iba-iba ayon sa laki ng grupo. Mga aktibidad, kabilang sa mga sikat na isla ang Governor's Island, Quezon Island at Marcos Island. Panoorin ang video na ito para makita ang ilan sa mga sikat na aktibidad. Ang pinakasikat ay ang Quezon Island, Governor's Island at Children's Island.
Kabilang sa iba pang kilalang isla ang Marcos Island, Cuenco Island, Pilgrimage Island at Virgin Island na sikat sa mga aktibidad tulad ng snorkeling, cliff diving at kayaking. Narito ang ilan sa mga partikular na pinangalanang isla at atraksyon. Major Developed Islands, Quezon Island, binuo na may kainan, Governor's Island, View Deck, Zipline at Pilfalaw Islands, Children's for Waters Island, Shallow Islands, 56F Christ the Savior Statue. Mga isla na nakabatay sa aktibidad, Marcos Island, Imelda Cave, Cliff Jumping, Cuenco Island, Tunnel Cave, at Virgin Island, Mermaid Cave. Ibang pinangalanan na isla, Cathedral Island, Turtle Island, Braganza Island, Hernandez Island, Abad Santos Island, Sulpot Island, Shell. Shell isla ng Simost, isla ng Sulpot, isla ng Simost na katuon ng mga island hopping tour. Sa humigit kumulang 10-15 ng mga islang ito, dahil isang bahagi lang ang nilagyan para sa mga bisita. Kung gusto mo, maaari akong magbigay ng sample na one-araw na itinerary para sa mga pinakasikat na isla. Ang mga bisita sa 100 Islands National Park ay dapat sumunod sa mahigpit na mga alituntunin sa kapaligiran, kabilang ang pagbabawal sa pagsira sa mga coral reef, pagtatapon ng basura at siga. Kabilang sa mga pinapahintulutang aktibidad ang snorkeling, helmet diving, zip lining at pagbisita sa Pilgrimage Island, ngunit hinihiling obserbahan ang kalinisan, iwasang magbunyag ng mga damit panlangoy, at igalang ang katahimikan sa mga sagradong lugar. Mga bawal at ipinagbabawal na aktibidad pinsala sa kalikasan, paghawak, pagtapak o pagkolekta ng mga korales, buhay sa dagat at mga shell ay ipinagbabawal. Ipinag-uutos. Dapat mong ibalik ang iyong basura sa mainland. Mga ipinagbabawal na bagay, bawal ang mga baril, illegal na substance, at illegal na kagamitan sa pangingisda. Paninigarilyo bonfire. Ipinagbabawal ang paninigarilyo sa pambansang parke at mahigpit na ipinagbabawal ang mga campfire. Nakakagambalang pag-uugali. Ang malakas na ingay at pag-uugali na nagsasapanganib sa iba ay hindi pinapayagan. Sa lahat ng hindi autorisadong lugar na paglagi ay hindi pinapayagan lamang ang camping sa lahat ng hindi autorisadong lugar, mga isla, mga pinahihintulutang bagay at aktibidad island hopping and swimming. Pinahihintulutan sa mga itinalagang lugar tulad ng Quezon Island, Governor's Island at Children's Island. Mga aktibidad sa pakikipagsapalaran, pagziplin sa Gobernador's Island, helmet diving sa Quezon Island, cliff diving sa Marcos Island, high tide lang, at kayaking photography. Ang pagkuha ng mga larawan ay pinapayuhan lalo na sa Pigrima Traveler. Site.eating and cooking. Pinahihintulutan ang pagkain ngunit pinapayuhan na gumamit ng mga nakatalagang picnic table o kumain sa iyong bangka upang maiwasan ang magkalat. Kaginhawahan, kaligtasan, kailangan ang pagsusuot ng mga life vests at hinihikayat ang pagdadala ng reef-friendly na sunscreen. Mahahalagang tip dress code. Hinihiling sa mga bisita na magbihis ng disente sa mga lugar ng paglalakbay. Sa paglalayag, boat ay magbibihis lamang. Isang tuyong bag para sa electronics, paghahanda ng pagkain. Bumili ng pagkain sa mainland bago maglakbay sa mga isla upang maiwasan ang mas mataas na presyo. Aqua shoes, lubos na inirerekomenda para sa pagprotekta sa mga paa mula sa matutulis na bato at korales. Kung naghahanap ka ng mga detalye sa mga gastos, presyo ng pag-arkila ng bangka o pinakamagandang oras upang bisitahin para sa iyong paglalakbay sa 100 Islands, ipaalam sa akin. Para sa mga katanungan, booking at pag-arkila ng bangka sa 100 Islands National Park sa Alaminos City, Pangasinan, maaari kang makipag-ugnayan sa Alaminos City Tourism and Cultural Affairs Office sa Pleasant 63 917-828-4001, 0998-597-5153 o 0917-828-6592. Pinangangasiwaan nila ang mga opisyal na island hopping tour, pagpaparehistro at mga alalahanin na may kaugnayan sa turismo. Maaari kang manatili sa 100 Islands ng 1 hanggang 3 araw, na ang 2 araw at 1 gabi, 2D1N, na biyahe ang pinakasikat
na nagbibigay ng sapat na oras para sa island hopping, mga aktibidad tulad ng ziplining at camping sa mga itinalagang isla. Bagamat sapat na ang 1 araw na paglilibot para sa pagbisita sa mga pangunahing isla, ang pananatili ng mas matagal ay nagbibigay daan sa iyong tuklasin ang lugar sa mas nakaka-relax na bilis. Mga pangunahing detalye para sa iyong pananatili, mga magdamag na pananatili. Maaari kang mag-overnight sa isla ng Quezon, Gobernador Island o sa mga lumilipas na silid malapit sa Lucap Wharf. Pinakamahusay na oras para bumisita. Tamang-tama ang tag-araw. Snorkeling, cliff jumping at kayaking na may mga rate na kinokontrol ng Lucap Tourism Office. Mga tip. Isaalang-alang ang pag-book ng iyong pagrenta ng bangka ng maaga upang maiwasan ang maraming tao. Kung gusto mo, maaari akong magmungkahi ng 2D1N itinerary kasama ang mga nangungunang pwesto. Maghanap ng mga opsyon sa tirahan sa Alaminos. Ihambing ang mga gastos sa mga day tour kumpara sa mga overnight stay. Ang pagpapalipas ng gabi sa 100 Islands ay maaring maging isang kapanapanabik, simpleng pakikipagsapalaran sa halip na isang nakakatakot na karanasan, basta't handa ka para sa minimal off-grid na amenities. Bagamat nag-aalok ito ng hindi ka panipaniwalang stargazing, tahimik na tubig, at liblib na beach vibes, hindi ito para sa lahat dahil nangangailangan ito ng istilong camping na pamumuhay na may limitadong kuryente at potensyal, bagaman sa pangkalahatan ay ligtas hiwalay na mga damdamin. Ang video na ito ay nagbibigay ng isang sulyap sa kung ano ang aasahan mula sa isang magdamag na karanasan sa camping sa 100 Islands. 6E Unreal Camping Experience in Alaminos. Philippine Luzon Road Trip EP2 YouTube. Martin Solhaugen. Mga pangunahing bagay na dapat malaman tungkol sa mga overnight stay accommodation. Kadalasan ay mananatili ka sa mga tent, open gazebos o basic guest house tulad sa Quezon Island. Atmosphere, napakadilim, tahimik at tahimik pagkatapos umalis ang mga day tripper bandang 5 to 6 p.m. Limitado ang kuryente. Lubos na inirekomendang magdala ng mga flashlight, power bank at sapat na inuming tubig. Mga crowd at kaligtasan, maaari itong masikip sa mahabang weekend, kaya mahalaga ang pag-book ng maaga. Sa pangkalahatan ay hindi isang alalahanin ang kaligtasan bagamat pinapayuhang isecure ang iyong mga gamit. Pinakamainam ito para sa mga mahilig sa kalikasan at camping. Kung gusto mo ng mas partikular na payo, makakatulong ako sa aling mga isla ang may pinakamagagandang pasilidad para sa mga overnight stay. Anong camping gear ang dapat mong dalhin para maging komportable? Mga alternatibo, mga malalapit na resort sa mainland kung mas gusto mo ng mas komportable. Gusto mo bang malaman ang higit pa tungkol sa mga amenities sa isang partikular na isla o marahil ay mga tip para sa camping doon? Ang 100 Islands sa Alaminos, Pangasinan ay isang magandang adventurous at budget-friendly na destinasyon para sa mga mag-asawang naghahanap ng di malilimutang bakasyon, lalo na kung nag-e-enjoy sila sa kalikasan, snorkeling at pag-explore ng Limestone Islands. Ang pananatili ng magdamag ay nagbibigay daan sa mga mag-asawa na maranasan ang katahimikan pagkatapos umalis ang mga day tripper, kahit na ang tirahan ay basic at ang camping ay popular. Mga pangunahing pagsasaalang-alang para sa mag-asawa. Pinakamahusay na isla para sa magdamag, nag-aalok ang Quezon Island ng pinakabinuo na camping na may mga pangunahing kabin na may kuryente at kama. Ang Governor's Island ay may mga kabin na nag-aalok ng mas magandang, tahimik na karanasan. Mga romantikong aktibidad, ma-e-enjoy ng mga mag-asawa ang island hopping sa mga lugar tulad ng kuweba ng Marcos Island, snorkeling gamit ang giant clams, ziplining sa pagitan ng mga isla at panonood ng paglubog ng araw. Accommodation and food, ang mga option sa isla ay limitado sa mga basic cottage o tent na maaaring hindi sa mga naghahanap ng luxury. Lubos na inirerekomendang magdala ng sarili mong pagkain sa pag-ihaw dahil limitado ang mga restaurant. Pinakamahusay na oras para pumunta, bumisita sa mga karaniwang araw upang maiwasan ang maraming tao. Magdala ng aqua shoes
dahil ang ilang lugar ay may mabato, mababaw na tubig. Para sa higit na kaginhawahan, maraming mag-asawa ang pinipiling manatili sa mga hotel sa Barangay Lukap, malapit sa Pantalan. Tulad ng 148 guest house na inilalarawan bilang IG Aesthetic at malapit sa Empress Hotel o 100 Islands Resort Hotel at mag-day trip na lang sa mga isla. Gusto mo ba ako ng isang particular na 2-day romantic dinner? Spot sa Lukap? Ihambing ang pananatili sa isang isla kumpara sa pananatili sa isang hotel? Pinapayuhan na iwasang bumisita sa 100 Islands sa Pilipinas mula Hunyo hanggang Setyembre. Ang mga buwang ito ay karaniwang itinuturing na ipinagbabawal o hindi gaanong mainam na oras dahil sa tag-ulan, madalas na malakas na pag-ulan at mga potensyal na tropikal na bagyo na maaring makaabala sa mga biyahe ng bangka, island hopping at mga aktibidad. Pinakamahusay na oras, Nobyembre hanggang Abril, dry season. Pinakamahusay na panahon, maaraw na kalangitan, kalmado na tubig. Kung nagpaplano ka ng biyahe, gusto mo bang malaman ang tungkol sa overnight rental na mga presyo at mga option sa pagrenta sa boat? Nagbubook? Mga isla na dapat makita tulad ng Quezon o pilgrimage, ipaalam sa akin para makatulong ako sa pagpaplano ng iyong biyahe. Ang panghuhuli ng isda ay ipinagbabawal sa 100 Islands National Park, HINP, dahil ito ay isang protektadong santuwaryo na naglalayong pangalagaan, protektahan at rehabilitasyon ang 1,844 hektaryang marine ecosystem nito. Pinipigilan ng pagbabawal ang pagkaubos ng mga isda, pinoprotektahan ang mga coral reef at tinitiyak ang napapanatiling buhay sa dagat pagkatapos ng mga taon ng mapanirang pangingisda. Mga pangunahing dahilan ng pagbabawal sa pangingisda, proteksyon sa kapaligiran. Ang lugar na pinamamahalaan ng Alaminos City ay nagbabawal sa pag-alis ng mga yamang dagat, kabilang ang mga coral reef. Pagbabagong buhay ng yamang dagat, ang dating iligal na mga pamamaraan ng pangingisda ay nagpapahintulot sa populasyon ng mga iligal na pangingisda na napinsala ng husto sa mga pamamaraan ng pangingisda sa mga nakaraang lugar, na nagdudulot ng matinding pinsala sa populasyon ng mga isda sa lugar na pinamamahalaan ng Alaminos. Recover.Legal Protections, NIPAS. Sa ilalim ng National Integrated Protected Area System Act of 1992, ang CHINP ay isang protektadong lugar na ginagawang illegal ang pagkuha ng mga mapagkukunan, kung saan sa labas ng parke. Ang pangingisda ay pinapayagan lamang sa labas ng mga itinalagang hangganan ng HINP. Controlled Recreational Fishing. Ang lungsod ay nagpupromote ng ecoline na pangingisda na partikular sa mga kaganapang pangingisda tulad ng mga pangingisda na ecoline at tulad ng sa pangingisda. Festival. Nagsimula ang pamahalaang lungsod ng mga